May pahabol ka, Sister Fatima? Yes po. Ang katulad ng sabi ni sister, ano daw, mahirap daw tayo because we're born mahirap or ganun. Or, pero ang solution dyan is rich tayo with all the natural resources, pero yung corruption nga nandiyan sa atin. Kaya hindi masosolve ang poverty dito sa Pilipinas hanggat merong severe corruption. Opo, Plus opo. yung greed ng tao. Imbis na i-apply natin ng zakat para merong mawala ang inequality. Yung yaman ng mayayaman ma-distribute sa poor, lessen ang poverty. Yan lang po. Opo. Kaso walang gustong magbigay, Sister Fatima. Anong Tsaka gagawin walang natin? gustong umiwas sa corruption. Walang gustong magbigay. Allahu Akbar. All over the world yan, no? Lahat, in general Opo. tayo. Hindi specific person, kundi in general. Walang gustong magbigay. That is the big problem. Huwag kayo mag-alala kasi So nandun yung greed din talaga sa opo, tao. opo. Pero, may kwan, lahat ay nagdi-DN, no? Asan na yung Human Empire? Asan na yung Persian Empire? Asan na yung mga dati noong unang panahon? Wala. Halas, intaha. Lahat ay mawawala yan, no? Kaya dapat magbalik loob tayong lahat. No? Kapag meron tayong Islamic microfinance institution ay nagbibigay ng puhunan sa maliliit na negosyanteng Muslim upang sila'y magiging produktibo. Ito ay konkretong paraan upang mabawasan ang kawalan ng trabaho, unemployment at pangangalagaan po ang dignidad ng paggawa. So, bimaana ya ikhwani wa akhawati, ang Islamic solusyon ay sa problemang ekonomiko ay nakabatay sa integrasyon ng moralidad at kaunlaran. Itinuturo ng Islam na ang yaman ng mundo ay sapat, ngunit kailangan gamitin ito ng may pananagutan at sipag. Sa pamagitan ng halal na produksyon, maayos na paggamit ng yaman at pagsugpo sa katamaran, nakaabot ang Islam sa ekonomikong hustisya. No? Al-iktisad, al-adal, no? Al-iktisadi at ang panlipunang kasaganaan ay makukuha po natin yon. Pero, continue tayo ngayon. Barakallahu fikum. Tapadda Sister Princess, some basic economic concept until service. Lahat ng nakikita mo. Bismillah. Okay po. Some basic economic concepts. We have the wealth at tarwa. Wealth refers to the total stock of economic assets owned by an individual or society at a specific point in time. It includes both consumer goods, amwal istihlakiya, and capital goods, amwal intajiya, that is good intended either for direct consumption or for productive use. In economic terms, wealth represents the aggregate value of resources that can satisfy human needs, measured at given moment of time or a stock variable. Commodity as sila. A commodity is a tangible economic product, a good that has physical form and can be seen and touched. In contrast, a service or kidma is an intangible economic product and it has no physical existence but is produced, consumed, and exhausted over time. In economic terms, com- uh, commodity or good, a tangible item that satisfies a want directly or indirectly. Service, an intangible activity or benefit that provides utility without ownership of a physical item. Barakallahu fiik, Sister Princess. Wa kullukum, lahat kayo. So, what is wealth? At-tarwa. No? Hada huwa tarwa. Okay, para sa mga um, Arabic naman. Ito yung Arabic niya, no? Barakallahu fikum. Basahin ninyo.
At-tarwatu was-sil'a. Okay. Ano ang tharwa? No? Ano yung tharwa? Ano ang kahulugan ng tharwa o yaman o kayamanan? Sa larangan po ng ekonomiya, ang tharwa, yaman o wealth ay tumutukoy sa kabuuan ng mga economic assets, amwal al-iktisadiyah na pag-aari ng isang individual, fard o lipunan, al-mujtama, sa isang tiyak na panahon, kasama rito ang dalawang uri ng ari-arian. Ano ang dalawang uri ng ari-arian? Yung amwalan istihlakiyan amwalan intajiyan. Aha. Barakallahu fikum. Yan po yung binasa ni Sister Princess na dito. Barakallahu fikum. So, dito ya ikhwani wa akhawati, ang amwalul istihlakiya, mga ari-ari ang ginagamit upang tugunan agad ang pangangailangan ng tao, tulad ng pagkain, damit, at pabahay. Halimbawa niyan, ang bigas, asukal at gasolina ay mga produktong nakukonsumo agad. Yan po ang amwal ng istihlakiya. Ano English niya? Yan po yung capital goods. Okay. Ano naman ang amwal intajiyah? No? Al-amwal al-intajiyah. Kunin natin inshallah. Al-amwalul intajiyah. No? Ito. Basahin lang niyo. Ang amwalul intajiyah, ya ikhwani wa akhawati, mga ari-ari ang ginagamit upang makalikha ng ibang pangprodukto o serbisyo tulad ng makinarya, lupa at pabrika. Anong halimbawa niyan? No? Sa amwal intajiyah, yung direct consumption or for productive use, ang halimbawa niyan ay ang traktura po, hindi kontraktor. Bakit napunta na sa contractor? Pagalitan tayo doon. Ang traktura po sa agrikultura o sewing machine sa paggawa ng damit. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ganito ang concept niyan. Sa ekonomiya, ang tharwa ay sukatan ng kabuuang resources ng isang bansa o financial capacity ng isang tao. Kapag mas malaki ang yaman ng isang bansa, mas mataas ang kakayahan nitong mamuhunan, investment, at magpalago po ng produksyon. So ano application dyan? Halimbawa natin sa ibang bansang mayaman sa natural resources tulad ng mayaman sa langis. Anong bansa yan? Halimbawa natin dyan, ang mga bansang mayaman sa natural resources tulad ng langis, Saudi Arabia at yung mga kasama pa niya, ay may mataas na antas na national wealth. Gayunpaman, kung hindi ito ginagamit ng tama o kung hindi pantay ang pagmamahagi, mananatili pa ring mababa ang economic welfare ng mga mamamayan. Bakit? Tafadalo. Bakit? Ulitin natin. Kung hindi po ito ginagamit ng tama, no, yung kayamanan na ito, yung langis, for example, kung hindi pantay ang pamamahagi, mananatili pa ring mababa ang economic welfare ng mga mamamayan. No? Okay. Barakallahu bikum. Kunin natin ang sil'ah. So, ano yung sil'ah dyan? Yung commodity. Ang commodity, ya ikhwani wa akhawati, yung kalakal o produkto ay ang nasasalat na produktong ekonomiko, tangible economic good, isang bagay na may pisikal na anyo at maaring ipagbili o ipagpalit sa merkado. Ito ay kabaliktaran ng khidmah, serbisyo, na isang intangible economic product, hindi nahawakan ngunit may halagang ekonomiko. Ang sil'ah, ang product, may physical na anyo. Ano ang product? Example ng product: pagkain, cellphone, sasakyan, marami pang iba. Ano naman yung khidmah? Yung service. Yung service. Ang service po, walang physical na anyo. Anong halimbawa yan? Serbisyo.
like edukasyon, transportasyon, medical na serbisyo at marami pang iba, no? Halimbawa niyan, kapag bumili ka ng telepono, iyon ay tinatawag na sila, product. Dahil ito ay bagay na maaari mong hawakan. Nahawakan bang cellphone? Of course, yan ang ginagamit niya, no? Ngayon na ginagawa na yung ano yan, online natin. Yung iba cellphone, yung iba laptop. So, okay. Bumibili ka ng cellphone o laptop, of course, nahawakan. Kapag nagbayad ka ng internet provider, iyon ay anong tawag doon kapag nagbayad ka ng internet provider? Ng wifi. Yun ang tawag doon ay khidma. Service. Khidma. Service. Dahil ito ay serbisyo na ibinibigay sa loob ng takdang panahon. Bakit ibinibigay lang sa takdang panahon, Sister Princess? Dahil may buwanan. May bayad. May month. May bayad. bayad po, yun yung service na Opo. napagkasunduan. Opo. Pero kung hindi ka magbayad, Sister Princess, Sister Patty, ano mangyayari? Cut. Opo, kinakat nila yung service. Wala na. Wala nang serbisyo. Okay, barakallahu fikum. Yan po ang kahirapan dyan, no? Muskila pag hindi tayo nagbayad. Okay, lahat tayo nakaranas niyan. Hindi kayo nag-isa, pati ako nakaranas ng putol. Okay, putol internet. Okay, pag hindi tayo nagbayad in 3 months, no? Okay, dito, ano ang paliwanag natin sa application na yan? Sa ekonomiyang Islamiko po, sa Islamic economics, parehong ang sila, yung product at ang khidma, yung service ay may halaga, kima. Mayroon siyang halaga, kima. May price siya, no? May kima siya kung ito ay ipinagkakaloob sa halal na paraan at may panlipunang pakinabang. Al-maslahatul amma. Ang sila ay may material utility. Ang product ay may material na utility. Samantalang ang khidma, ang service ay may functional utility. Material utility and functional utility. Wala dito yung ballpen ni Lolo. So, kayo, material na utility, hindi pa naka-charge pa yung ballpen ni Lolo. Ang material utility ay tinatawag na sila. Okay? Kunin natin yung one. Material utility ay tinatawag na sila, product. Ang functional utility ay tinatawag na khidma, service. Parehong nakakatulong upang matugunan ang mga hajatul insan, pangangailangan ng tao. Tafaddalo. Mag-comment kayo para kumapi ko. Habang kinukuha ko yung ballpen ni Lolo. Yung ballpen ni Lolo sa akin, binigay niya. Meron kayo binigay ni Lolo na ballpen? Kala, bismillah. Wala masusulatan dito. Tafaddalo. Ano yung material utility? Silha. Sila. Ang material utility po, ang material na utility ay tinatawag na product. No? Product or sila sa Arabic, no? As-sila. Okay. Ang naman, ang functional utility, ano siya? Khidma. Functional utility ay khidma. Okay, utility. So, khidma. Ano khidma siya? Service. Okay. Ano ang pagkakaiba niya? Tafaddalo. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Tafaddal, Sister Fatima, in 1 minute. So, yung sila, yun yung nahawakan. Like yung sinabi ng sample na sa mga utilities. Like even Meralco, na binibigyan tayo ng service. Pag hindi ka nagbayad, putol ang electricity mo. Opo. Ang yun naman isa, ang khidma, yung functional utility. Yung may Hindi mahawak. Ang pan ba? Pwede mo hawakan yan? Hindi po, makuryente ka. Makuryente ka.
Delikado, bro. Hindi pa mahawakan, no? Barakallah. Oo. Yung ano, Delikado. promise, product and service may halaga. Yung pinaka-service niya. Mahawakan ng pagpatay. Naam, barakallahu fikum. Akh Salahuddin, tafaddal. Ano sa'yo? Akh Salahuddin, Ah, ah, Tungkol saan, sir? may sasabihin ka ata. Meron kang, wala? Sinabi ko, mahawakan lang siya pag naka-off yung kuryente. Kapag naka-off, sabihin natin sa Meralco. Barakallahu fikum. Naam, tama po. Jazakillah khairan, Sister Fatime and Sheikh Salahuddin. Dito ya ikhwani wa akhawati, no? Sa totoo lang, ang Islamic education, no? Ang Islamic education, mamno magpabayad tayo. Sabi ng Al-Hanafiya, haram. Bawal. Hindi haram. Hanafiya. Sabi ng Jumhur, lahat ng ulama, bawal magpabayad ka. Pero sa panahon ngayon, lihajatin nas. Ano ibig sabihin niya, Sheikh Salahuddin? Lihajatin nas. Natagayiran. Pangangailangan ng tao. Pangailangan ng tao. Anong binabayaran doon? Hindi po yung Islamic. Ano yan? Islamic IS. Yung ano lang. Islamic. Yung service lang. Yung service ang binabayaran. Service po ang binabayaran. Not sila. Hindi po yung sila ang binabayaran doon, kundi ang service. Hindi yung material utility, kundi yung functional utility. Okay na? So, noong unang panahon, bawal po. So, ngayon, panahon natin ngayon, ay pwede na. Bakit? Dahil po, noong unang panahon ay hindi pa busy ang mga tao. Maikwan pa. Ngayon, panahon natin ngayon, ay service, yung tao po ay napaka-busy. For example, yung nagtuturo na walang bayad, for example, sa mga madrasa na walang service na ibibigay, paano po sila kakain? Paano sila hindi sila makapag-travel kasi nagtuturo sila, for example. So, yung binabayaran sa kanila po sa mga madrasa sa university ay service po. Barakallahu fikum. So, pero bawal magpabayad ka ng, lalo na yung Quran, for example. Pero ang binabayaran doon, sabi ng mga ulama, ay ang service. Barakallahu fikum. Bima'ana ya ikhwani wa akhawati, ang tharwa, ang yaman, ang wealth na ito, ang yung product na yan, ang tharwa, ay kabuuan ng mga ari-ariang economic. Maaring consumable, pang-araw-araw na gamit, kagaya ng cellphone, productive, paglikha ng produkto. Anong layunin yan? Layunin nito ang pagpapanatili at pagpapalago ng kabuhayan sa halal na paraan. Ang sila naman ya ikhwani wa akhawati, kalakal, ay tumutukoy sa mga produktong may pisikal na anyo, samantalang ang khidma, ang serbisyo, ay produktong walang pisikal na anyo, ngunit may halagang ekonomiya, parehong bumubuo sa gross domestic product ng isang bansa at parehong mahalaga sa market exchange system. So, dakika, nagkamali tayo. Ang product ay hindi, ang sila ay product. Tama po ba? O yaman. So, pag Yes, may tama. sila product din. Tama. Kala ko nagkamali tayo sa pagsabi. Okay, bimana ya ikhwani wa akhawati, ang Islamikong ekonomiya, the Islamic economics, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa etikal na paggamit ng mga tao, ng mga ito, paggamit ng mga ito, kung paano ginagamit ng tao, kundi po etikal na paggamit ng mga ito. Kailangan meron po tayong, anong tawag doon kanina? Nakuha natin, meron tayong behavior. Ano yung behavior? Ano yung behavior yon? Ethical behavior aspect. So, upang mapabuti po ang lipunan at mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala.